Fast forward muna tayo from Buendia, Pasay to Macapagal Boulevard. Punta tayo ng PTEX. And then we'll try the fastest way going to Bacoor, Cavite, yung shortcut ba. Ito yung daan na wala sa Waze or wala pa sa Google Map. Mabilis lang siya from dun sa starting point natin. Mga 15 to 20 minutes lang siya mga ka-herb. So, watch out for it mga ka-herb. Ride safe. Takbong pogi lang po tayo mga ka-herb. This is your ka-herb Perto. Welcome back to my channel, BirdTube. Sa left side natin ay yung PTEX and then straight ahead lang. Pag nakita natin yung signboard, straight ahead lang tayo. Ito na yung shortcut na papunta sa Cavite. Timer start now mga ka-herb. Orasan natin siya, so tingnan natin kung aabutin tayo ng 15 to 20 minutes. Wala pong cut ito mga ka-herb. Straight ahead lang po tayo mga ka-herb. Sundan lang natin yung mga kapwa natin ng mga riders. Mostly mga motorcycle din naman dumaan dito. So bihirang dumaan yung naka 4 wheels. So kailangan ng bigayan dito dahil papunta tayo sa makipot na daan. So ito na nga na medyo makipot yung daan mga ka-herb. So two-way yan, may mga makakasalubong din tayo na mga kapwa natin motorcycle or bisan yung mga naka 4 wheels. Sa right side natin mga ka-herb, mapapansin nyo na mayroon ditong ilog or river na connected sa Manila Bay. Turn left tayo mga ka-herb, papuntang Tulay. So kung mapapansin nyo yung left side ng daan na to ay yun yung tinatawag na Cavitex or yung expressway na papuntang Cavite. Yung una niya mapupuntahan syempre yung Bacoor, tsaka yung papunta rin siya ng Las Piñas. Slow down tayo mga ka-herb dahil tayo ay mag-U-turn. So kailangan natin ng matindihang slow down para ingat-ingat din tayo mga ka-herb. So ito na yung way na papunta sa Bulungan, Parañaque. Bulungan sa Parañaque, dito yung mga bentahan ng mga seafoods. So, lalo na yung mga nag-wholesale. So I think mura din dito. So minsan papasyalan ko itong Bulungan sa Parañaque para makapamili ng mga different seafoods. So for now, papasok tayo sa ilalim ng tulay pero wala naman pulis. So dito mapapansin natin na may mga nagbebenta ng talaba, tahong, mga fish. Ayan. So yung taas ng tulay na yan, yun nga yung expressway papuntang Bacoor, Cavite or Cavite, tsaka Las Piñas. So yun yung Cavitex. Okay, mga ka-herb. Okay, so straight ahead lang tayo mga ka-herb. Kung mapapansin nyo na medyo makipot yung daan, so ingat-ingat lang din tayo. Takbo pogi lang tayo mga ka-herb. Pogi ba?
right side natin, mga ka-herb, still yun yung Cavitex Expressway papuntang Cavite and Las Piñas. So itong shortcut na to or yung fastest way natin na papuntang ang Cavite, wala pa talaga to sa Google Map and sa Waze. Na try ko na rin siyang i-search sa Google Map, hindi talaga siya nakikita, and sa Waze naman ganun din. So hindi ko naman masasabing hindi siya legit, so siguro hindi lang siya ganun pa ka-establish, pero at least kahit pa paano malaking tulong na rin ito sa mga rider para makaiwas tayo sa traffic, lalo na yung mga pauwi or papunta ng Cavite or Las Piñas, kasi may mga iba tayong dinadaanan like yung sa Tambo Paranaque, sa C5, sa airport road, minsan kasi matraffic dun lalo kapag rush hour. So kahit pa paano malaking tulong itong shortcut na to. Kaya panoorin nyo mga ka-herb ang aking moto vlog. Minutes and 30 seconds time check mga ka-herb. Sa left side natin mga ka-herb, ito naman yung daan papuntang Cabiasnan, Paranaque. Lubak road ahead. So ito yung part na daan na pinaka ayaw kong dinadaanan, pero no choice tayo dahil nahikidan lang naman tayo kasi napakalubak naman niya. As you can see mga ka-herb, at least mga 1 kilometer mahigit or 2 to 3 minutes mong babaybay na ganito kalubak yung dadaanan mo. I don't think na okay siyang daanan kapag maulan. So extra careful lang tayo mga ka-herb kung rider sa pagdaan dito. So ito lang naman yung parang struggle dito sa part na to. Napakalubak and maalikabok din siya mga ka-herb. So better wear your face mask. So ito na yung pinakamalalim na lubak mga ka-herb. So kahit di maulan, di ba, medyo meron siyang konting tubig. So ingat-ingat tayo. I think malapit nang matapos yung lubak na to. Papunta tayo sa medyo maayos-ayos na daan. So eto na nga. Time check. 8 minutes and 25 seconds. Ito na nga, may mga residential area na rin tayo nadadaanan dito. At medyo umokay na din yung daan. Thank God. Actually, nung first time ko dumaan dito, wala rin akong kaalam-alam kung paano ba talaga yung way. Though napanood ko na siya sa mga motovlogs, pero hindi ko rin siya ganun masundan. So, ang ginawa ko ay sumunod lang ako sa mga kapwa ko motorcycle rider. So, yun, kahit pa paano, alam ko naman na din ang patungo nila, kaya
sumunod na lang. Thank God, at least dire-diretso na tayo mga ka-herb. Pansin ko lang medyo matalahib din dito. So hindi ko sure mga ka-herb, o hindi ko yata gustong itry na dumaan dito kapag kagabi. Kasi hindi ko alam kung madilim or kung safe bang dumaan dito. Try din natin, pero siguro take the risk na lang din yun. Pero kasi ako since Makati ako nagwo-work, so ang daan ko talaga is sa EDSA, puntang C5, and sa Paranaque, Sukat Paranaque Airport Road. Yun usually yung daan ko talaga. The best ng daanan to kapag galing ka sa Manila, sa Buendia, yan, pwede yan. Be careful din sa mga humps mga ka-herb. I think nasa residential area tayo, kaya maraming mga humps din dito. So, ingat-ingat lang din tayo. Straight ahead pa rin tayo mga ka-herb. Straight ahead lang tayo. Okay, may part na pa-curva, so wag masyadong mabilis para hindi ka ma-mess. Okay, mga ka-herb. Sige, mauna na kayo. Hindi ako nagmamadali. Hindi ako mabilis magmaneho. Ganito lang ako. 40 to 60 lang speed rate ko, mga ka-herb. Siyempre, ride safe tayo, di ba? Mahirap pag masyadong mabilis. Diba? Medyo maayos-ayos na yung daan. So, sa right side pa rin natin, yun yung Cavitex Expressway going to Las Piñas and Cavite. Diba? So, I think malapit-lapit na tayo. So, napansin ko sa right side ko na Cavitex Expressway, almost malaki na yung nilagpas natin sa Tolpi. So ito, may mga nagtinda rin ng mga seafoods, mga fish. So parang Las Piñas Fishport din to. Sa kabilang side siguro yun. Gantong-ganto kasi yung scenery or ambience sa Las Piñas Fishport.
malapit na talaga tayo mga ka-herb. So yung left side pala nito is I think river to na connected pa rin sa Manila Bay. Okay, so turn left tayo mga ka-herb, papuntang Pulang Lupa, Las Piñas. And then turn right, papunta naman sa Zapote Junction, yung boundary na ng Las Piñas and Bacoor. Zapote, Las Piñas, Bacoor. So almost we're here na mga ka-herb, wala pang 20 minutes. O diba, halos ngayon pa lang tayo nag-stop. Siyempre dahil may stoplight sa buong biyahe natin na yung shortcut wala naman kasing stoplight. So traffic light yun, huy! Zapote Junction. So dito tayo sa Las Piñas, Bacoor boundary. Almost nasa Bacoor na rin tayo. Dito tayo ng Zapote Market. Almost Bacoor, Cavite na rin mga ka-herb. So wala pang 20 minutes, we're almost here na. O diba, we're almost here na at Bacoor, Cavite. Wala pang 20 minutes. So meaning okay din talaga yung shortcut nyo. I don't think lang na safe siyang dumaan kapag maulan, and especially kapag gabi. Kasi parang tingin ko walang mga street lights. So hindi ko alam kung safe dumaan doon. Thank you for watching mga ka-herb. This is your Alberto, your literally small YouTuber. And please don't forget to like, share, subscribe, comment to BirdTube channel. Until next moto vlog natin, ride safe always mga ka-herb. And God bless.